Salamat po at nagawa na po yung rep namin. Thank you kay Sir Lon. So ayun mga kamaster, no? Nandito po tayo ngayon sa Mandaluyong City, sa 29 de Agosto, Mandaluyong City. So hahanapin lamang po muna natin yung number ng bahay ng ating minamahal na customer mga kamaster. Okay? 12 seconds later. So ayun mga kamaster, na Bismillah Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So isang mapagpalang araw din sa atin dito sa Pilipinas at sa ating mga kababayan niyan sa Middle East. Iba't ibang panday ng ating daigdig na inaabot ang ating vlog na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Okay, so sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa 29 de Agosto Street. So Mandaluyong City. Barangay Bagong Silang, Mandaluyong. Yun, Barangay Bagong Silang, Mandaluyong City. So meron tayo ditong refrigerator na ang tatak ay Panasonic na inverter na direct cooling. Paalala, inverter na direct cooling. Okay? Kasi may mga, ito yung mga bagong labas na direct cooling ng mga refrigerator manufacturer. Okay? Kasi ang pagkakaalam natin, merong digital na inverter, na no frost na inverter at saka non-inverter. So ngayon, meron pong inverter na direct cooling. Okay? So sa araw na ito, tuklasin po natin kung anong naging problema ng refrigerator ng ating minamahal na customer. Bakit daw nawawala ang lamig ng kanyang refrigerator. Okay, so dapat ngayon dapat ay nasa San Rafael, Bulacan tayo naka-schedule, pero nagkaroon ng konting problema kaya nandito tayo ngayon sa Mandaluyong City mga kamaster. Okay? 12 seconds later. So ayun mga kamaster, no, i-check natin tong base do sa na kukuha natin data kanina dito sa filter capacitor, medyo mababa. Meron po itong no. So ang topic po natin sa araw nito, paano ang tamang pag-check ng filter capacitor. Okay? At paano malalaman kung pasira na ito. Okay? So yung ating filter capacitor ay meron po siyang 220 UF, ayan no. So 220 microfarad. So titingnan natin ngayon kung sapat pa nga ba yung kanyang capacitance para ma-sustain niya yung power ng na to, yung power na hinihingi ng ating compressor na 240 69 Hz to 195 Hz. Okay? So check natin. So sa pagche-check mga kamaster, titinan agad natin kung asan yung negative sign ng na to, ng capacitor na to. Okay? So kung ating makikita, ito yung negative sign. Okay? So dito natin ilalagay yung ating test prod ng tester natin. Negative sign. So ito yung negative sign mga kamaster. Okay? So sa pagdating sa mga inverter board ng mga refrigerator, napakahalaga po. Lagi nating i-check yung filter capacitor ng ating board. Okay? Kasi kapag kayan na nabawasan yung capacitance, yung microfarad, asahan nyo po na hindi po magdadrive ng maayos yung ating compressor. Okay? Lalo pat 240 volts DC, 69, papakita ko nga. So nagdadrive po siya ng 240 volts DC. Then 69 to 195 Hz mga kamaster, no?
69 to 195 Hz. Asahan po natin na kapag ang ating filter capacitor ay may depekto o bawas ang kanyang capacitance, asahan nyo po na hindi rin po siya magbibigay ng total power sa ating compressor, mga kamaster. Okay, so lagi po nating aalalahanin na napakahalaga ng filter capacitor na to na sumusupply dun sa ating inverter na compressor. Okay, so lagi natin itong i-check. Kanina chinek na natin itong bridge diode rectifier ay okay naman. So ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano mag-check ng inverter inverter na board, no, na sumusupply dun sa ating compressor. So lagi nating titingnan yung negative sign. Okay, negative sign. Ito yung negative. Titingnan natin. Okay, yan o. Kung saan nakatutok yung ating negative sign, siyempre, pag binaliktad mo yan, ito yan. Okay, pero siyempre, bago kayo gumalaw-galaw at humawak dyan sa dalawang, sa dalawang terminal na yan, sabi ko nga, lagi natin iso-short. So, nakita nyo naman sa video kanina na sinishort natin. Ngayon, para makakuha kayo ng magandang data, kasi itong mga terminal na yan minsan nababalot ho yan ng parang insulation. So lalagyan ho natin siya ng susugatan natin siya ng bahagya para makakuha tayo ng magandang contact. Ika nga. Okay, so natin siya, nasugatan na natin siya ng bahagya, nagkaroon na tayo ng contact kasi kanina habang chine-check natin wala tayong nakukuhang capacitance. So nung nilagyan natin siya ng sugat kanina, yung insulated part niya, nakakuha tayo ng contact din, nakakuha tayo ng parameter. So, tingnan natin ngayon kung ano yung actual na capacitance ng capacitor na ito, yung filter capacitor na sumusupply dun sa ating compressor. Okay? Kasi ang ating compressor ay variable. Okay? Paano natin nasabing variable? Nagsisimula yung kanyang speed sa 69 Hz to 195 Hz. Okay? Kaya nasabi nating variable. So, sa pamamagitan ng filter capacitor na ito, malaki po yung inaambag. Napakalaki ng inaambag ng malaki po yung ginagampanan na posisyon ng filter capacitor na ito dito sa ating compressor. Okay? So check na po natin. Negative sign ng ating ng ating capacitor. So ito po 'yon. Ito. Ibig sabihin yung positive ito. Okay? So check na natin. So, ito yung negative. Yan. Lagyan natin ng ilaw. Iyo. Uy. Ito yung negative. Ito yung positive. Okay? So, yung negative, ilalagay natin dito sa negative din. Okay? So, sa mga kamaster natin, sundan nyo po yung aking ginagawang pagtitest ngayon. Okay? Yung negative, nandito sa negative. Ito yung negative, Okay? Lagyan natin dito. Then yung positive, nasa positive din. So, hindi nakita yung ating Yun. Tester. Yun. Negative, positive. Negative, positive. Mamaya-maya, babalik rin din natin yan. Okay? Yan. Negative to positive. Tingnan natin kung ilan yung reading. 209.5 microfarad out of 220 microfarad. Ang laki po ng binagsak, mga kamaster. Okay? So, kapag binaligtad ko ba ito, yung positive ilalagay ko sa negative, ano mangyayari? So, tingnan natin. Baliktarin natin. Okay? So, itong negative, ilalagay ko sa positive terminal ng ating compressor. Then, ito namang negative, ito yung positive, ilalagay natin sa negative. Babalik rin natin. So, ito, pinapakita ko lang sa inyo kung ano magiging result para maging guide po sa ating mga kababayan na technician. Okay? Sa ating mga minamahal. Okay? So, check na po natin. So, ayun mga kamaster, no? Ayan, no? So, nung binaliktad natin sa negative to positive, positive to negative, wala tayong nakuha. Okay? Tingnan natin. Ulitin natin. Yan, o. Wala. Okay? 0.00 nanofarad. Then, baliktarin ulit natin.
from negative to positive. Okay? Ito yung negative, ito yung positive ng ating filter capacitor. Okay? Meron siyang value na 220 microfarad, then 450 volts. Paalala, wala po itong tolerance. Okay? Yung 220 microfarad natin ay wala pong tolerance. Baka malito po kayo. Okay? Wala pong tolerance itong ating filter capacitor natin. Okay? Kaya pag ito bumagsak, asahan mo ay, 'di ba? Hindi talaga siya magbibigay ng magandang performance sa ating compressor. Okay? 220 microfarad. Check natin. Ito yung negative sign. Ito na yon. Ulitin natin para makita ng ating mga minamahal technician na mga nagwagwapuhan. Okay? Yun. Tingnan natin doon, mga kamaster sa tester, kung ilang 209.5 microfarad out of 220 microfarad. So, etong ating filter capacitor, mga kamaster, ay weak na. Okay? So, wala na po siya doon sa standard. Okay? Kasi 209 eh. Kung umabot man lang siya ng 218, okay pa yun, pasok pa yun. Pero 209 microfarad, weak na po ito. Hindi na po ito magbibigay ng magandang performance sa ating compressor. Okay? A few moments later. Mga kababayan na technician na lagi po nating titingnan yung lagi po nating titingnan yung capacitance ng ating mga filter capacitor. Ito po ay hindi po ito wala po itong tolerance. 220 microfarad siya. Dapat baka may makuha man tayong 218 to 220. Acceptable 218 to 219 acceptable pa rin. Pero yung 209, asahan nyo na hindi na po magbibigay ng 100% yan. Kung 195 Hz yung pinaka full load niya, siguro mga 100 na lang yan to 80 Hz. Pero aandar, sabi ko nga, hindi sira. Okay? Hindi ko sinabing sira to. Weak na, pero pasira na. Asahan nyo na kapag ganito ang ating condition ng ating mga filter capacitor, hindi po talaga siya magbibigay ng magandang power sa ating compressor. Kasi yung compressor, nakadepende po yan dito sa ating board. Okay? Sa ating filter capacitor. Okay? Ito yung mga switching lang naman to. Pero mahalaga yung filter capacitor, itong mga relay. Okay? So, sana po nakapagbigay ang ating munting video na ibinahagi sa araw na ito, no? Sa ating mga kababayan na patungkol dito sa ating filter capacitor. Okay? 12 seconds later. So, ayun mga master, no? Okay na, nakapag-vacuum na tayo. Napalitan na natin ng copper tubing, yung may leak dito sa bandang condenser na tubo. Then, napalitan na rin natin yung filter dryer. Okay na po lahat. So, ang gagawin natin, nakabukas na rin to. Ang gagawin natin, magpa-purging muna tayo. Okay? Pagkatapos natin mag-purging, mag-initial charge tayo ng positive 20 PSI. Okay, so bago yan, nakapag-charge na tayo ng positive PSI, ang gagawin natin, papaandar na natin mga kamaster, okay? So, ayan mga kamaster, no? Umandar na yung ating compressor. Okay, so antayin natin na bumaba yung ating pressure, okay? So, meron tayo nakukuha 0.25 amperes. 2,000 years later. So, ayan mga kamaster, no? After ng 10 minutes na lang bago mag-isang oras yung ating refrigerator operation. So, ito yung epekto, no? Ito yung epekto kapag ang ating filter capacitor ay weak. Okay? Ito, papakita ko sa inyo. Sa suction line, meron tayo nakukuhang 2 PSI. Then sa ating liquid line sa bomba, 175 PSI.
Then sa atin namang amperahe, meron tayong nakukuhang 0.71 PSI. So naglalaro siya sa, ayan, 0.71 PSI. So yung rated niya dun ay 0.70 amperes. So meron tayong nakukuhang 0.71 amperes. So ito yung sinasabi ko, no, mga kamaster, no, na ito ang epekto. Hindi siya magdadrive ng 195 hertz gaya ng nandun sa rated ng ating compressor, no. So sana itong ating ibinahagi sa araw na ito ay nakatulong sa ating mga minamahal na technician, ano. Napalitan na po natin yung yung may leak dito. Ito po ay copper, okay. So ayan mga kamaster, no, ito po ang result kapag ang ating filter capacitor ay weak. Hindi ko sinabing sira, okay. So tama yung ating troubleshoot at ang ating pag-aanalisa na kapag ang ating filter capacitor ay weak, hindi po talaga siya magbibigay ng magandang performance pagdating sa compressor. Okay? Tingnan mo, hindi man lang siya mag 100% oh. O hanggang 2 PSI, then 175 PSI lamang tayo. Pero dito sa ating amperahe, almost there, ika nga, nandun na tayo sa inaasahan nating amperahe. So okay na yung ating amperahe, okay na yung ating amperahe, pero yung ating pressure ay 2 PSI lamang, then 175 PSI lamang. So yan yung epekto. Hindi po talaga nagdadrive ng 100% yung ating compressor. Bakit? Kasi nga po weak na yung ating filter capacitor, pero lalamig yan sa lalamig. Pinakita ko lang sa inyo yung mga troubleshooting, yung mga possible na maging sira the future. Okay, kasi magtatanong tayo, bakit parang ang hina maglamig, parang ang tagal. So yun po yung magiging epekto niyan. Kasi nga po hindi po nagdadrive ng 100% yung ating compressor, mga kamaster. Okay, so sana po nakatulong itong ating munting video tutorials na ating ibinahagi sa araw na ito, no. Sa paalala, kapag weak na ang ating filter capacitor, okay, asahan nyo po na hindi po yan magdadrive ng 100% kagaya ng nandito sa rated. 69 Hz up to 195 Hz. So, syempre, hindi talaga siya aabot ng 195 Hz. Posibleng ngayon, nasa 100 Hz lang yan. Kaya nga hindi nag 100% eh. Okay, so, okay na po ito. Sana po nakatulong itong muntik video na ating ibinahagi sa mga kababayan natin, mga technician. Okay, so, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamaster, at magandang araw po ng Tuesday.